Sa gitna ng hagupit ng bagyo, ang langit ay tila isang sugat na bumubuhos ang walang tigil na pagluha. Sa loob ng isang barong-barong na halos lumubog na sa malapot na putik, si Tomas ay hindi na isang lalaki. Siya ay naging isang haligi. Ang kanyang mga balikat na puno ng gasgas mula sa mga taon ng pagkayod sa matwa ay nakadiin sa nabubulok na kahoy na sumasalo sa bigat ng bubong na yero. Bawat bugso ng hangin ay tila isang latay sa kanyang likuran, ngunit hindi siya gumagalaw. Sa ilalim ng kanyang katawan, 5 maliliit na nilalang ang nagkukumpulan, nanginginig sa ginaw at init ng lagnat, ang amoy ng basang lupa at ang maasim na hininga ng bunsong anak na si Bunsoy na kasalukuyang nagdedeliryo ay humahalo sa amoy ng kalawang. Sa kanyang bulsa, nadarama ni Thomas ang isang maliit na matigas na bagay, isang mumurahing pulseras na gawa sa tanso na binili niya mula sa huling sentimo ng pinagbentahan ng kanyang kaisa-isang set ng lagari at katam. 10 taon, 10 taon ng pag-ibig na itinayo sa bawat piraso ng tabla. Isang matalas na liwanag ang biglang bumasag sa kadiliman ng ulan. Ang tunog ng makina ng isang mamahaling sasakyan ay dahan-dahang lumapit. Ang mga gulong nito ay walang awang nagpalsik ng maruming tubig sa mukha ni Thomas. Bumukas ang pinto ng sasakyan at kasabay nito ang pag-alingasaw ng amoy ng mamahaling pabango. Isang banyaga at masangsang na bango sa gitna ng kanilang karukaan. Bumaba si Solen. Ang kanyang sutlang damit na kulay rosas ay tila isang sampal sa madilim at maputik na paligid. Hindi man lang siya nag-atubiling itapak ang kanyang sapatos na gawa sa balat ng hayop sa burak na kinalulugmukan ng kanyang pamilya. Tomas, stop acting like a martyr. Nakakasuka na. Ang boses ni Solen ay malamig. Matalas pa sa talim ng pait na nararamdaman ni Tomas. Hindi makapaniwala ang mga mata ni Tomas. Inabot niya ang kanyang bulsa, ang kanyang nanginginig na kamay ay dahan-dahang inilabas ang maliit na kahon. Solen, happy anniversary. Nagbenta ako ng mga kagamitan para dito. At para sa gamot ni Bunsoy, please, pumasok ka muna, baka sipunin ka. Isang mapait na tawa ang kumawala sa mga labi ni Solen. Hindi niya tiningnan ang kahon. Sa halip, inilabas niya ang isang puting sobre na agad nabasa ng ulan. Anniversary? Look at this place, Thomas. Amoy matkua, amoy kahirapan. Don Santiago gave me diamonds and you? You gave me a piece of junk? I'm done living like a rat. Ibinato ni Solen ang sobre sa mukha ni Thomas. Ang papel ay dumikit sa kanyang pisnging puno ng putik bago ito tuluyang nahulog sa bungbun. Ito ay isang petisyon para sa annulment. Solen, ang mga bata. Si Bunsoy, mataas ang lagnat niya. Pakiusap ni Tomas. Ang kanyang boses ay nanginginig hindi dahil sa lamig, kundi dahil sa isang uri ng hiya. Isang matinding kahihiyan na tila binabalatan ang kanyang pagkatao sa harap ng babaeng inalayan niya ng kanyang buhay. Then let them be. Pagod na akong maging nanay sa mga batang walang kinabukasan. Don't follow me, Thomas. You smell like sawdust and failure. Nakakasuka ang kahirapan mo. Tumalikod si Solen. Ang kanyang mga hakbang ay mabilis at walang pag-aalinlangan. Sa sandaling sumara ang pinto ng SUV, ang tunog nito ay tila isang hatol na nagpatahimik sa buong mundo. Ang gulong ng sasakyan ay umikot at sa isang iglap, ang maliit na kahon ng pulseras na nalaglag mula sa kamay ni Tomas ay nabaon sa ilalim ng gulong, nadurog at nawala sa itim na putik. Mula sa loob ng barong-barong, isang matinis at paos na tili ang bumasag sa ingay ng bagyo. Si Bunsoy ay nagsimulang mangisay. Ang kanyang maliliit na kamay ay humahablot sa hangin. Ngunit ang tanging natitira kay Thomas ay ang lamig ng ulan, ang lasa ng putik sa kanyang bibig, at ang halakhak ni Solen na tila sumasabay sa bawat dagundong ng kulog. Ang kanyang puso, na dati ay kasing tibay ng nara, ay naramdaman niyang nagkabitak-bitak, hindi dahil sa bigat ng bubong, kundi dahil sa lason ng katotohanang
Ang kanyang 10 taong pagpapakasakit ay isa lamang basura sa paningin ng babaeng kanyang sinamba. Ang bawat patak ng ulan sa salamin ng SUV ay tila mga kristal na hiyas na hindi kayang abutin ni Tomas. Sa loob ng sasakyan, ang hangin ay malamig at amoy lavender, isang mundong malayo sa malansang amoy ng baha at napanis na pagkain na iniwan ni Solen. Habang hinihimas ni Solen ang malambot na leather ng upuan, naramdaman niya ang isang panandaliang kirot sa kanyang dibdib, ngunit agad itong napawi ng kislap ng suot niyang singsing. Sa kanyang isip, ang mga anak na iniwan niya ay mga pabigat lamang na hihila sa kanya pabalik sa putikan. "Don't look back, Solen. You don't belong in that pigsty anymore," bulong ni Santiago habang hinahawakan ang kanyang kamay ng may pag-aari. Ang boses nito ay parang pelos, ngunit may talim ng bakal. Samantala, sa loob ng barong-barong, ang katahimikan ay mas masakit pa sa hagupit ng bagyo. Binuhat ni Thomas si Bunsoy na ang katawan ay tila bagang nagliliyab sa init. Ang 4 na iba pang mga anak ay nakakapit sa kanyang binti. Ang kanilang mga mata ay malalaki at puno ng takot. "Tay, aalis na ba talaga si nanay? Bakit niya tayo iniwan sa dilim?" Ang tanong ni Sari, ang panganay, habang pilit na itinatago ang sariling hikbi upang maging matatag para sa mga kapatid. Hindi sumagot si Tomas. Wala siyang mahanap na salita na hindi dudurog sa puso ng kanyang mga anak. Isinaklay niya ang sako sa kanyang ulo at lumabas sa baha. Pasa ng bunsong anak, bawat hakbang niya sa malapot na putik ay tila hinihigop ang kanyang lakas, ngunit ang bawat ungol ng sakit ni Bunsoy ay nagsisilbing latay sa kanyang kaluluwa upang magpatuloy. Pagdating sa pampublikong ospital, ang amoy ng luma at matapang na disinfectant ay sumalubong sa kanila. Ang mga tao ay nakahiga sa sahig at ang mga nurse ay tila mga aninong mabilis na dumadaan. Walang oras para sa isang amoy putik na ama. "Wala kaming bakanteng kama, tatay. Doon na lang kayo sa bench," sabi ng nurse nang hindi man lang tumitingin sa kanya. Doon, sa gitna ng ingay ng mga may sakit at amoy ng kamatayan, naramdaman ni Tomas ang rurok ng hiya. Ang kanyang pagkatao ay tila hinubaran sa harap ng lahat. Wala siyang pambayad, wala siyang gamit, at ang tanging dala niya ay ang kanyang mga kamay na puno ng kalyo. Nang gabing iyon, habang binabantayan ng anak, nakakita si Tomas ng isang pirasong kahoy na itinapon sa basurahan ng ospital, isang bahagi ng sirang silya. Kinuha niya ang kanyang maliit na kutsilyo na laging nasa bulsa at nagsimulang mag-ukit. Sa bawat hiwa ng talim sa kahoy, ibinubuhos niya ang lahat ng poot, ang lahat ng sakit, at ang lahat ng pangako na hinding-hindi na muling luluhod ang kanyang pamilya sa sinuman. Samantala, sa marangyang penthouse ni Santiago sa Makati, nalaman ni Solen ang unang mapait na katotohanan. Pagkatapos ng isang marangyang hapunan, iniabot ni Santiago sa kanya ang isang listahan ng mga tuntunin. "You are my trophy now, Solen. You wear what I want, you talk to who I want. At higit sa lahat, kakalimutan mo na may asawa at mga anak ka. Isipin mo na lang na namatay na sila sa baha," utos ni Santiago habang tinitignan ng kanyang kuko. Hindi makapagsalita si Solen. Ang gintong hawla ay nagsimulang magsara. Ang kalayaang hinangad niya ay isa palang mas magandang uri ng pagkabilanggo. Kinabukasan, habang naglalakad si Thomas pabalik sa kanilang barong-barong bitbit ang anak, na medyo bumuti na ang lagay, isang matandang lalaki na nakasuot ng mamahaling Amerikana ang nakatayo sa harap ng kanilang wasak na bahay. Nakatingin ito sa maliit na laruang kahoy na inukit ni Tomas kagabi. Isang ibon na tila lilipad mula sa isang tuyong sanga. Sino ang gumawa nito? Tanong ng matanda. Ang kanyang boses ay puno ng pagkamangha. "This wood. It has a soul. It tells a story of survival." Tumitig si Thomas sa matanda. Ang kanyang mga mata na dati ay puno ng luha
ay ngayon ay tila naging matigas na uling na nagbabaga. Ako po, ang kahoy na iyan ay parang kami, binasag ng bagyo, ngunit hindi kayang itapon ng tadhana. Ang amoy ng bagong tabas na kahoy ay dahan-dahang humahalo sa usok ng murang kape sa loob ng kanilang munting silungan. Labas-pasok ang liwanag ng araw sa mga butas ng bubong na tila mga daliri ng tadhana na itinuturo ang bawat gasgas at ukit sa mga piraso ng kahoy na nakasalansan sa sahig. Si Thomas, na ang mga braso ay lalong naging matigas at tila kasing tibay ng haligi ng simbahan, ay hindi tumitigil sa pagkayod. Tay, sabi po ni Mr. Rivera, ang bawat peklat daw sa kahoy na ginagawa nyo ay parang tula, bulong ni Sari habang maingat na pinupunasan ang matkua sa balat ng kanyang bunsong kapatid. Tumigil si Tomas, hinahaplos ang isang piraso ng yakal na may malalim na uka. Ang kahoy na walang peklat, Sari, ay walang kwento. Parang tao lang yan. Mas masakit ang pinagdaanan, mas tumitibay ang kalooban. Sa kabilang dako ng lunsod, sa loob ng isang gusaling gawa sa salamin at bakal, si Solen ay nakatayo sa harap ng isang malaking bintana. Ang kanyang suot na bestido ay kasing puti ng perlas, ngunit ang kanyang pakiramdam ay tila isang maruming basahan na itinago sa ilalim ng kama. Pumasok si Santiago. Ang mga hakbang nito ay lumilikha ng isang ritmong nakakakaba sa makinis na sahig na gawa sa marmol. The gala is tonight, Solen. I want you to be perfect. No traces of the province, no traces of that carpenter. Sabi ni Santiago habang itinaas ang baba ni Solen. Remember your utang na loob to me. I picked you up from the mud. Huwag mong ipapahiya ang delikadesa ng pamilya ko. Yes, Santiago. Gagawin ko ang gusto mo, sagot ni Solen. Ang kanyang boses ay walang kabuhay-buhay, tila isang sirang plaka. Ngunit sa ilalim ng kanyang mga mamahaling palamuti, ang kanyang mga kuko ay bumaon sa kanyang palad. Ang luhong tinatamasan niya ay may kapalit na unti-unting pagkaubos ng kanyang sarili. Isang gabi, dinala ni Manuel Rivera, ang arkitekto, ang isang kilalang taga-disenyo mula sa ibang bansa sa maliit na workshop ni Thomas. Ang tunog ng kanilang mga sapatos na humahakbang sa tuyong dahon ay nagpatigil sa pag-ukit ni Tomas. This is it, Manuel. This is the illustre style I've been looking for, sabi ng taga-disenyo habang hinahawakan ng isang lamesang gawa sa mga pinagtagpi-tagping kahoy na galing sa baha. It's raw. It's painful. It's beautiful. Inalok nila si Thomas ng isang kontrata na ang halaga ay hindi man lang niya kayang bilangin sa kanyang mga daliri. Ngunit bago pirmahan ang papel, tumingin si Thomas sa kanyang mga anak na ngayon ay may sapat na pagkain na sa hapag. Ginoo, bago ko po tanggapin ito, may isang kondisyon ako. Ang boses ni Thomas ay malalim at puno ng dignidad. Ang brand na ito ay tatawaging Illustre Woods, hindi dahil sa apelyido ko, kundi dahil sa dangal na sinubukan nilang itapon sa putikan, pero ngayon ay babangon na. Habang lumalagda si Tomas, isang malakas na tunog ng pagkulog ang yumanig sa paligid. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na ito tunog ng takot. Ito ang tunog ng isang bagong simula. Ngunit sa gitna ng kanyang tagumpay, isang anino ang nagmamasid mula sa malayo. Isang liham ang dumating sa mesa ni Santiago kinabukasan. Isang ulat tungkol sa isang bagong bilyonaryo na sumisikat sa industriya ng muebles. Nang makita ni Solen ang pangalan sa dyaryo habang nagsisilbi ng alak kay Santiago, ang basong hawak niya ay dahan-dahang dulas sa kanyang mga daliri hanggang sa ito ay tuluyang nagkadurog-durog sa sahig. Tomas, bulong ni Solen, ang kanyang puso ay tumibok ng napakabilis, isang halo ng takot at hindi maipaliwanag na inggit. Si Santiago ay tumayo, ang kanyang mukha ay namula sa galit. Illustre? Is this the same trash you came from? Isang malakas na sampal ang dumapo sa pisngi ni Solen.
na naging dahilan upang siya ay mapaluhod sa mga basag na kristal. Ngunit sa halip na umiyak, tumingin si Solen sa kanyang refleksyon sa mga bubog. Isang madilim na plano ang nagsimulang mabuo sa kanyang isipan. Lumipas ang 15 taon na tila isang mabilis na pag-agos ng ilog na nag-iiwan ng mga bagong hugis sa bawat batong madaanan nito. Ang amoy ng matkuwa na dating simbolo ng kahirapan ni Tomas ay naging amoy ng tagumpay, isang malalim at nanunuot na bango ng nara, kamagong at mahogany na nagmumula sa dambuhalang pabrika ng Illustre Woods. Si Thomas ay hindi na ang lalaking nakaluhod sa putikan. Ngayon, ang kanyang mga kamay, bagaman puno pa rin ng mga bakas ng nakaraan, ay maingat na humahawak sa isang baso ng mamahaling alak habang nakatingin sa labas ng kanyang opisina sa Makati. Ang bawat gusali sa paligid ay tila yumuyukod sa kanyang narating. Sa kanyang likuran, nakatayo ang kanyang mga anak, mga buhay na testamento ng kanyang pagtitiis. Si Sari, na ngayon ay isa ng matapang na abogado, ay tila isang matibay na nara na handang ipagtanggol ang dangal ng kanilang pamilya. Sa kabilang panig ng katotohanan, sa loob ng isang madilim at malamig na mansyon na unti-unti nang kinakain ng anay, ang hangin ay amoy, alikabok at panis na luho. Si Solen ay nakaupo sa harap ng isang salamin, pilit na itinatago ang mga kulubot sa kanyang mukha sa pamamagitan ng makapal na makeup. Ang kanyang mga alahas, na dati ay kumikinang, ay unti-unti na niyang naibebenta upang tustusan ang mga utang sa pagsusugal ni Santiago. Ang dating makinis na sahig na gawa sa marmol ay puno na ngayon ng mga basag na bote ng alak. Pumasok si Santiago. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik at ang kanyang barong ay gusot-gusot. Ang kanyang imperyo sa real estate ay gumuho na dahil sa mga pekeng dokumento at bilyon-bilyong utang. Wala na, Solen. Wala na ang lahat. Sigaw ni Santiago. Ang kanyang boses ay parang isang naghihingalong hayop. Ang mga bangko, ang mga korte, lahat sila ay kumukuha sa akin. At ikaw, wala kang pakinabang. Santiago, please. May mga kondo pa tayo sa Taguig, di ba? Nanginginig na tanong ni Solen. Ang kanyang boses ay puno ng desperasyon. Isang mapait na halakhak ang kumawala kay Santiago. Tayo. Walang tayo, Solen. Lahat ng ari-arian ko ay nasa pangalan ng mga dummy companies ko. At sa mata ng batas, ikaw ay wala lang. Hindi kita pinakasalan ng legal, tandaan mo yan. Isa ka lang dekorasyon na nawalan na ng kislap. Ang pakiramdam ni Solen ay tila isang timba ng yelo na ibinuhos sa kanyang katawan. 15 taon siyang naglingkod bilang babae ni Santiago. Tinalikuran ang kanyang sariling dugo para lamang mauwi sa isang malaking kasinungalingan. Sa sandaling iyon, ang kanyang paningin ay nahulog sa isang kopya ng Forbes Philippines na nasa ibabaw ng mesa. Ang mukha ni Thomas, na ngayon ay mas matikas at kagalang-galang, ay nakabalandra sa pabalat kasama ang 5 nilang anak. Ang headline ay malaking-malaki. Illustre, The Resurrection of the Scarred Wood. Naramdaman ni Solen ang isang matinding kurot sa kanyang sikmura. Hindi dahil sa gutom, kundi dahil sa isang uri ng hiya na nahaluan ng nakakasilaw na inggit. Ang mga batang dati ay gusto niyang mamatay na. Sa baha ay ngayon ay mga tagapagmana ng isang kahariang mas malaki pa sa anumang pinangarap niya kay Santiago. Isang madilim na ngiti ang dahan-dahang gumuhit sa mga labi ni Solen habang tinititigan ang larawan ni Tomas. Ang kanyang puso, na matagal nang naging bato, ay muling tumibok para sa isang bagong laro. Kung hindi ko nakuha ang paraiso kay Santiago, kukunin ko ito sa lalaking dati, ay naging alipin ko. Bulong ni Solen sa hangin. May utang na loob siya sa akin. Ako ang nagbigay sa kanya ng mga anak na yan. Ako ang dahilan kung bakit siya nagsumikap. Kinuha ni Solen ang kanyang lumang bandana at binalot ang kanyang sarili.
Handang bumalik sa mundong matagal na niyang tinalikuran, dala ang isang lason na nakabalot sa matatamis na salita ng pagsisisi. Ang hangin sa labas ng mansyong ilustre ay amoy sariwang damo at mamahaling barnis, isang bango na nagpapahiwatig ng kapayapaan at yaman. Ang bawat pinto ay gawa sa inukit na nara, matitigas at tila hindi kayang buwagin ng kahit anong bagyo. Ngunit sa harap ng dambuhalang tarangkahan, isang anino ang nagpumilit na pumasok. Isang babaeng nakabalot sa kupas na bandana. Ang kanyang mga mata ay pilit na nagpapakita ng lumbay na hindi naman niya nararamdaman. Nang bumukas ang tarangkahan para sa sasakyan ni Sari, mabilis na humarang ang aninong yon. Ang tunog ng pagpreno ng sasakyan ay gumaralgal sa sementadong daan at mula rito ay bumaba si Sari. Ang kanyang tindig ay kasing tuwid ng isang sundalo. "Sino ka? Bakit ka humaharang sa daan?" Ang tanong ni Sari. Ang kanyang boses ay malamig at puno ng awtoridad ng isang abogado. Dahan-dahang inalis ng babae ang kanyang bandana. Ang mukha ni Solen, na punong-puno ng pekeng pasa at luha, ay tumambad sa kanya. "Sari, anak ko, ang panganay ko." Naramdaman ni Sari ang isang matinding panginginig sa kanyang buong katawan, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa isang uri ng gigil na tila gustong sumabog sa kanyang dibdib. Ang alaala ng gabing iniwan sila sa baha, ang tunog ng halakhak ni Solen habang sila ay nanginginig sa ginaw ay muling bumalik na parang isang pelikula. "Wala akong nanay. Patay na ang nanay namin 15 taon na ang nakalilipas." Ang sagot ni Sari, ang kanyang mga kamao ay nakakuyom sa kanyang gilid. "Patawarin mo ako, anak. Biktima rin ako. Si Santiago. Ginamit niya ako, sinaktan niya ako." Humagulgol si Solen at sadyang hinawi ang kanyang manggas upang ipakita ang mga pasa na siya mismo ang gumawa gamit ang sariling mga kuko. "Wala akong matuluyan. Naalala ko kayo. Ang mga anak ko. Ang utang na loob niyo sa akin na nagluwal sa inyo sa mundong ito. Sapat na ba yon para hindi niyo ako hayaang mamatay sa lansangan?" Isang mapait na ngiti ang sumilay sa labi ni Sari. "Utang na loob? Ang tanging utang na loob namin ay sa amoy matkura na ama namin na nagpakain sa amin habang ikaw ay nagpapakasasa sa kama ng iba. Umalis ka na bago ko patawagin ang mga pulis." "Anak, parang awa mo na. May sakit ako." Sigaw ni Solen habang pilit na hinahawakan ng laylayan ng mamahaling blazer ni Sari. Ang kanyang mga daliri, na dati ay puno ng diamante, ay tila mga kuko ng kuting na pilit na kumakapit sa huling pagkakataon. Sa gitna ng tensyon, ang malaking pintong nara ng mansyon ay dahan-dahang bumukas. Ang liwanag mula sa loob ay nagbigay ng isang mahabang anino sa sahig. Isang lalaki ang lumakad palabas, matangkad, kagalang-galang, at may dalang aura ng kapangyarihan na hindi mabibili ng pera. Si Thomas. Tumigil ang mundo ni Solen. Inayos niya ang kanyang buhok, pilit na ibinalik ang hitsura ng isang kaawa-awang asawa. "Tomas, ang mahal ko, patawarin mo ako. Bumalik ako para sa inyo." Lumapit si Thomas. Ang bawat hakbang niya ay may bigat na tila isang martilyo na tumatama sa kahoy. Huminto siya sa harap ni Solen, ngunit walang kahit anong emosyon sa kanyang mga mata. Walang galit, walang pag-ibig, walang kahit na anong bakas ng nakaraan. Tumingin siya kay Solen, na tila tinitignan ng isang pirasong kahoy na anay na at hindi na mapapakinabangan. "Sari, may problema ba rito?" tanong ni Thomas. Ang boses ay malalim at kalmado. "Tay, ang babaeng ito. Ayaw umalis," sagot ni Sari. Tumingin muli si Thomas kay Solen. Ang kanyang titig ay dumaan sa mga pekeng pasa at sa maruming damit nito. Isang mahabang katahimikan ang bumalot sa kanila. Tanging ang huni ng mga ibon at ang malayo na ugong ng lungsod ang naririnig. "Sino ka?
Ang tanong ni Thomas. Ang tatlong salitang yon ay mas masakit pa sa anumang sampal na natanggap ni Solen sa buong buhay niya. Tomas, ako to. Ang asawa mo, si Solen. Ang asawa ko ay namatay na sa gitna ng baha, kasama ang lahat ng pangarap na dinurog niya. Sabi ni Tomas, habang inilalabas ang kanyang wallet. Kumuha siya ng 1,000 piso at binitawan ito sa harap ni Solen. Ang papel ay dahan-dahang nahulog sa semento, tila isang tuyong dahon. Ito ay para sa abala mo. Huwag mo nang muling tatapakan ang lupang ito. Tumalikod si Thomas at inakay si Sari pabalik sa loob. Ngunit bago sumara ang pinto, lumingon si Solen. Ang kanyang mukha ay biglang nagbago. Ang lumbay ay napalitan ng isang mapanganib na ningning sa kanyang mga mata. Hindi pa tayo tapos. Thomas Ilustre, bulong ni Solen sa hangin. Kung ayaw niyo akong tanggapin sa pintong ito, kukunin ko ang buong mansyong ito sa harap ng korte. Ang mga ilaw ng studio ng isang tanyag na talk show ay nakakasilaw. Tila mga mapanuring mata na nagnanais humukay sa bawat sikreto ng isang tao. Sa gitna ng entablado, nakaupo si Solen, suot ang isang kupas na blusa at walang anumang kolorete sa mukha. Ang kanyang mga mata ay mamasa-masa, isang sining ng pag-arte na perpekto niyang hinasa sa loob ng 15 taon ng panlilinlang. Kinuha niya ang lahat sa akin. Ang paos na tinig ni Solen ay umalingaw-ngaw sa buong bansa. Noong panahong wala kaming makain, pinilit niya akong umalis. Sinabi niya na pabigat ako sa kanyang pag-asenso bilang isang mang-uukit. Itinago niya ang mga anak ko. Pinalabas niyang iniwan ko sila, pero ang totoo. Itinakwil niya ako sa gitna ng bagyo. Sa loob ng opisina ng Illustre Woods, ang katahimikan ay tila isang mabigat na kumot na bumabalot kay Tomas at sa kanyang mga anak. Nakatitig sila sa malaking screen, pinapanood ang babaeng nagluwal sa kanila na ngayon ay walang awang sinusunog ang kanilang dangal sa harap ng milyon-milyong Pilipino. Ang kapal ng mukha niya, bulong ni Sari, ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit habang binabasa ang mga komento sa social media. Maraming tao na hindi alam ang katotohanan ay nagsimulang tawaging walang pusong bilyonaryo si Tomas. Ang konsepto ng utang na loob sa ina ay ginagamit ni Solen bilang sandata upang baligtarin ang mundo. Hindi lang pera ang gusto niya, Tay, patuloy ni Sari. Gusto niyang sirain ang pangalan mo. Ginigising niya ang galit ng publiko para pilitin tayong makipag-ayos. Dahan-dahang itinaas ni Thomas ang kanyang mga kamay. Pinagmasdan niya ang bawat kalyo, ang bawat peklat mula sa pait at lagari, mga sugat na nakuha niya habang itinataguyod ang mga anak na tinawag ni Solen na junk 15 taon na ang nakalilipas. Ramdam niya ang pait na tila lason na dumadaloy sa kanyang mga ugat. Hindi siya makapaniwala na ang bawat patak ng pawis niya ay ginagamit na ngayon ni Solen upang magmukhang kontrabida ang biktima. Makalipas ang ilang araw, isang makapal na sobre ang dumating sa opisina ni Sari. Ito ay isang demanda. Hinihiling ni Solen ang kalahati ng lahat ng ari-arian ng Illustre Woods bilang conjugal share at moral damages para sa mga taon nang di umano'y pang-aabuso. Sa harap ng mga mamamahayag sa labas ng korte, muling nagpakita si Solen. Ngunit sa pagkakataong ito, nakaupo na siya sa isang wheelchair at may suot na manipis na bandana sa ulo. Hindi ko na kailangan ng pera para sa luho, higbi ni Solen habang nakaharap sa mga kamera. Gusto ko lang na maipagamot ang aking sarili. Mayroon akong stage 4 na cancer. Gusto ko lang makasama ang mga anak ko bago man lang ako mawala sa mundong ito. Tomas, maawa ka naman sa ina ng mga anak mo. Ang mga tao sa paligid ay nagsimulang magbulungan. Ang awa ay tila isang epidemya na kumalat sa mga nanonood. Paano nga naman magagawang tanggihan ng isang mayamang lalaki ang isang naghihingalong ina? Sa loob ng kotse, tinitigan ni Thomas ang dokumentong hawak ni Sari. Ang medical report na isinumiti ng kampo ni Solen. Alam ni Thomas sa kaibuturan ng kanyang puso
na ito ay isa na namang bitag, isang maruming laro ng gaslighting na layuning luhurin ang kanyang prinsipyo. Kailangan nating sumagot. Sabi ni Sari, ang kanyang tinig ay may halong pangamba. Ang publiko ay kampi na sa kanya. Kapag hindi tayo gumalaw, masisira ang lahat ng itinayo natin. Tumingin si Thomas sa malayo, sa abot tanaw kung saan ang langit ay tila nagbabadyang magdilim muli. Hayaan mo siyang maglaro, Sari. Ang kahoy na pilit na binabaluktot ay lalong tumitibay kapag ito ay bumitaw. Hayaan nating maubos ang lahat ng kanyang kasinungalingan hanggang sa wala na siyang mataguan. Ngunit ang hindi alam ni Thomas, meron pang isang alas si Solen, isang lumang lihim mula sa nakaraan na kayang magpabagsak sa pundasyon ng Illustre Woods sa isang iglap. Ang silid-pulong ay balot ng bango ng mamahaling barnis at ang lamig ng aircon na tila humahagupit sa balat. Ngunit para kay Thomas, ang amoy na nangingibabaw ay ang malansang amoy ng panlilinlang. Sa harap niya, nakaupo si Solen sa kanyang wheelchair, balot ng makapal na kumot na tila ba ang bawat hininga niya ay hiram na lamang sa langit. Nang masiguro ni Solen na ang mga kamera ay wala na at sila na lamang dalawa ni Thomas ang nasa loob, dahan-dahan siyang tumayo mula sa wheelchair. Ang kanyang pagkilos ay mabilis at walang bakas ng kahit anong sakit. Inayos niya ang kanyang buhok at humarap sa salamin, isang mapang-uyam na ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Stop staring, Thomas. Alam nating dalawa na mas matibay pa ako sa naramong kinakalawang. Ang boses ni Solen ay wala ng bahid ng awa, matalas at puno ng lason. Hindi kumikibo si Thomas. Inilapag niya sa mesa ang isang maliit na balot ng tela. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa bigat ng emosyong pilit niyang sinusupil. Dinala ko ito, Solen. Akala ko, sa kabila ng lahat, mayroon pang natitirang tao sa loob mo. Dahan-dahang binuksan ni Thomas ang tela. Doon ay nakalagay ang isang maliit na krus na inukit niya mula sa huling piraso ng kahoy ng kanilang dating barong-barong. Ang kahoy na sumalo sa ulan noong gabing iniwan sila ni Solen. Ito ang huling piraso ng kanyang nakaraan, ang simbolo ng kanyang pagpapatawad na balak. Sana niyang ibigay kung sakaling totoo ang pagsisisi ng babae. Tiningnan ni Solen ang krus at biglang humalakhak. Isang halakhak na tila kayod ng kuko sa pisara. You're still that pathetic carpenter, aren't you? You brought me a piece of wood. Thomas, I don't need a cross. I need 500 million pesos. Lumapit si Solen at dinampot ang maliit na krus. Is this what my youth is worth? Is this the payment for the children I gave you? This piece of junk? Bago pa man makapagsalita si Tomas, idinikit ni Solen ang kanyang mukha sa mukha ng dating asawa. Ang amoy ng kanyang mamahaling lipstick ay humalo sa amoy ng matkua na tila ba naging lason sa hangin. Give me the money, or I will make sure the whole world sees you as the monster who let his dying ex-wife rot in the streets. Isang pirma mo lang, Tomas. Isang pirma. At mawawalaan na ako sa buhay niyo. Hindi pera ang kailangan mo, Solen. Ang kailangan mo ay kaluluwa. Mahinang sagot ni Tomas. Ang boses ay gumaralgal sa tindi ng hiya at pagkasuklam. Isang mapait na kilos ang ginawa ni Solen. Dinuraan niya ang maliit na krus na gawa sa kahoy at buong lakas itong ibinato sa sahig. Ang bawat piraso ng inukit na kahoy ay humampas sa matigas na marmol, nagkawatak-watak at tumalsik sa ilalim ng mga muebles. That wood is just like our marriage, Thomas. Trash. Matagal ko nang itinapon yan sa bungbun. Bago ko pa man makilala si Santiago, sabi ni Solen habang tinitignan ang kanyang mga kuko. You have 24 hours. Kapag hindi mo ibinigay ang gusto ko, ilalabas ko ang huling alas ko. Ang sikreto tungkol sa tunay na pagkatao ni Sari. Naramdaman ni Thomas ang tila paghinto ng tibok ng kanyang puso. Ang lamig ay gumapang mula sa kanyang mga talampakan hanggang sa kanyang batok. Ang sulyap ng tagumpay sa mga mata ni Solen ay tila isang kutsilyong dahan-dahang ibinabaon
sa kanyang dibdib. Ano ang ibig mong sabihin? Tanong ni Tomas. Ang kanyang boses ay halos pabulong na lamang. Ngumiti si Solen, isang ngiting kasing dilim ng gabi sa ilalim ng bagyo. Do you really think Sari is yours? Poor, naive Thomas. You were just a convenient place for me to hide my mistakes. Tumalikod si Solen at muling naupo sa kanyang wheelchair. Ibinalot ang kumot sa kanyang katawan at muling nagsuot ng maskara ng isang biktima. Ang katahimikan sa silid ay mas masakit pa sa anumang hiyaw habang si Tomas ay nananatiling nakatayo sa gitna ng mga nagkapira-pirasong kahoy ng kanyang huling pag-asa. Ang loob ng silid hukuman ay amoy luma at tuyong papel. Isang amoy na tila sumasakal sa hininga ni Tomas habang nakaupo siya sa matigas na bangko. Ang bawat hakbang ng mga tao sa paligid ay lumilikha ng isang mabigat na ritmo sa sahig na kahoy. Tila bawat isa ay isang pako na ibinabaon sa kanyang kabaong. Sa kabilang panig, nakaupo si Solen, suot ang isang puting-puting bandana at ang kanyang wheelchair ay dahan-dahang itinutulak ng kanyang abogado. Ang boses ni Attorney Valderrama, ang abogado ni Solen, ay umalingaw-ngaw sa buong silid, matalas at puno ng pang-uuyam. Mga ginoo ng hukuman, tignan niyo ang aking kliyente. Isang inang may sakit, isang asawang tinalikuran ng isang lalaking nabulag ng yaman. Ang bilyonaryong si Thomas Ilustre ay naging matagumpay sa pamamagitan ng paggamit sa kanyang pagiging martir, habang ang tunay na biktima ay itong naghihingalong babae na itinapon sa kalsada. Naramdaman ni Thomas ang muling pag-akyat ng hiya sa kanyang dibdib. Ang bawat mata ng mga manonood sa likuran ay tila mga karayom na tumutusok sa kanyang balat. Ang kanyang marangal na nakaraan ay dahan-dahang dinudumihan ng mga salitang gawa-gawa lamang. Tumingin siya sa kanyang mga anak na nakaupo sa unang hanay. Ang 4 na maliliit na kapatid ni Sari ay nakayuko. Ang kanilang mga balikat ay nanginginig sa pilit na pagpigil sa pag-iyak. Tumayo si Sari. Ang kanyang itim na toga ay tila isang baluti, ngunit ang kanyang mga kamay na nasa ilalim ng mesa ay mahigpit na nakakuyom hanggang sa mamuti ang kanyang mga buko-buko. Your Honor, ang aking kliyente na aking ama ay hindi kailanman naging mapang-abuso. Ang boses ni Sari ay buo, bagaman sa loob niya ay tila may isang bagyong nagngangalit. Ang katotohanan ay nakabaon sa putik ng nakaraan at narito kami para hukayin ito. Tumingin si Sari ng diretso sa mga mata ni Solen. Mrs. Ilustre, sinasabi niyo na pinilit kayo ng aking ama na umalis dahil sa kanyang kahirapan. Sinasabi niyo na mahal niyo ang inyong mga anak, pero bakit sa loob ng 15 taon, kahit isang sulat o isang tawag, ay wala kaming natanggap? Dahan-dahang itinaas ni Solen ang kanyang panyo at idinampi sa kanyang mga mata. Dahil binantaan ako ng ama mo, Sari, sinabi niya na papatayin niya ako kapag lumapit ako sa inyo. I was a victim of gaslighting. I was a victim of his cruelty. Isang matalim na tingin ang ipinukol ng mga bunsong kapatid kay Solen. Ang bunsong si Bunsoy, na 15 taon na ang nakalipas ay halos mamatay sa lagnat, ay tumayo ng bahagya. Ang kanyang mga mata ay puno ng matinding pagkabigo at galit. Ang gigil sa kanyang mukha ay sapat na upang malaman ng lahat na ang awa na hinihingi ni Solen ay isang malaking kasinungalingan. Mrs. Ilustre, may ipapakita ako sa inyong isang bagay, sabi ni Sari habang dahan-dahang binubuksan ang isang maliit na kahon sa ibabaw ng kanyang mesa. Inilabas ni Sari ang isang lumang mobile phone, isang unit na tila mula pa sa nakaraang dekada, gas-gas, puno ng alikabok at may bitak ang screen. Nang makita ito ni Solen, ang kanyang pag-iyak ay biglang huminto. Ang kanyang mukha na dati ay maputla. Dahil sa sakit ay biglang naging abo ang kulay. Naalala niyo ba ito? Ito ang teleponong naiwan niyo sa bungbun noong gabing sumama kayo kay Don Santiago. 15 taon itong itinago ng aking ama.
Akala niya, dito namin makikita ang ebidensya na mahal niyo kami. Ngunit ang nahanap namin ay isang bagay na wawasak sa inyong buong pagkatao. Sa harap ng batas na ito, ang bawat tao sa silid hukuman ay tila huminto sa paghinga. Ang tanging naririnig ay ang mabigat na hininga ni Solen at ang mahinang tunog ng pag-ikot ng bentilador sa kisame. Attorney, anong ibig mong sabihin? Tanong ng huwes. Ang boses ay puno ng interes. Itinaas ni Sari ang telepono. Your Honor, ang teleponong ito ay hindi lang naglalaman ng mga mensahe. Naglalaman ito ng isang voice recording na hindi sinasadyang napindot noong gabing iyon. Ang huling pag-uusap niyo ni Don Santiago bago kayo sumakay sa kanyang sasakyan. Naramdaman ni Thomas ang isang matinding kaba. Ito na ang sandali ng katotohanan. Ngunit bago pa man mapindot ni Sari ang play button, isang malakas na pagbukas ng pinto sa likuran ng silid hukuman ang naging dahilan upang lumingon ang lahat. Isang lalaking mukhang tinalo ng tadhana, marumi ang suot at nanginginig ang mga kamay, ang pumasok. Si Don Santiago. Ang bawat mata sa loob ng silid hukuman ay nakatuon sa pintong bahagyang umuuga pa matapos ang marahas na pagpasok ni Don Santiago. Ang amoy ng alak at maruming damit na galing sa kalsada ay mabilis na humalo sa malamig na hangin ng opisina. Ang dating makisig na bilyonaryo ay isa na lamang anino ng kanyang nakaraan. Gusot ang barong, malalim ang mga mata, at ang balat ay tila tuyong papel na matagal nang nabilad sa araw. Nang magtagpo ang mga mata ni Solen at Santiago, ang maskara ng naghihingalong ina ay biglang lamat. Ang panginginig ng kanyang mga kamay ay hindi na dahil sa sakit, kundi dahil sa isang matinding takot na tila dahan-dahang sumasakal sa kanya. Your Honor, bago niyo pakinggan ang anumang recording, pakinggan niyo muna ang lalaking ito. Ang boses ni Sari ay tila isang matalim na itak na humihiwa sa katahimikan. Si Don Santiago, ang lalaking naging dahilan ng pag-alis ng aking ina, ay narito para ilabas ang katotohanang matagal nang itinago sa ilalim ng mga diamante at kasinungalingan. Dahan-dahang pinindot ni Sari ang screen ng lumang telepono. Isang mahinang kaluskos ang maririnig bago tuluyang bumangon ang isang boses mula sa nakaraan. Isang boses na puno ng puot at walang bahid ng pagmamahal. Santiago, bilisan mo. Iwanan mo na ang mga batang yan. Nakakasuka ang amoy ng matkuwa sa balat nila. Ang boses ni Solen sa recording ay matalas. Tila bawat salita ay isang latay sa puso ni Thomas. I don't care kung mamatay sila sa lagnat o sa baha. I want a new life. I want the diamonds you promised. Ang mga batang yan ay basura lang na kailangang itapon para maging reyna ako sa tabi mo. Ang bawat tao sa silid hukuman ay tila naging estatwa. Ang katahimikan ay mas mabigat pa sa anumang hiyaw. Tumingin si Thomas sa kanyang mga anak. Ang apat na bunsong kapatid ni Sari ay nakatakip ang mga mukha. Ang kanilang mga hikbi ay naririnig na tila mga nanginginig na dahon sa gitna ng bagyo. Ang awa ng publiko na kanina lang ay nasa panig ni Solen ay biglang naglaho. Napalitan ng isang malamig at nakakasuklam na pagtitig. Tumayo si Santiago. Ang kanyang mga kamay ay nakaturo kay Solen habang siya ay humahagulgol. Ginamit mo lang ako, Solen. Sabi mo wala kang pamilya. Sabi mo ikaw ang biktima. Pero nung maubos ang pera ko, nung nabaon ako sa utang dahil sa mga luho mo, iniwan mo rin ako. I am here to tell the truth. Sari is Thomas's daughter. Solen lied to him just to break his heart during the mediation. She is a monster. Hindi totoo yan. Sinisiraan niyo lang ako. Sigaw ni Solen habang pilit na tumatayo mula sa kanyang wheelchair. Ang kumot na nakabalot sa kanya ay nahulog at sa bilis ng kanyang pagkilos, nawala ang lahat ng bakas ng kanyang stage 4 cancer. Ang kanyang mukha ay naging mapula sa galit. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik tila isang hayop na naggigigil sa gitna ng bitag.
Lumingon si Thomas sa kanyang dating asawa. Ang kanyang titig ay hindi na puno ng sakit, kundi ng isang matinding kapayapaan. Ang hiya na matagal na niyang pasan ay tila dahan-dahang nalulusaw. Solen, tiningnan mo ba ang mga anak mo? Ang boses ni Thomas ay mahinahon, ngunit bawat salita ay may bigat ng nara. Ang bawat piraso ng kahoy na inukit ko sa loob ng 15 taon ay para punan ng butas na iniwan mo sa puso nila. Ngunit ang katotohanan ay hindi kayang tabunan ng kahit anong ukit. Ang boses mo sa recording na yan, iyan ang tunay na ikaw. At sa harap ng Diyos at ng batas, wala ka nang mapagtataguan. Lalapit sana ang mga pulis upang pigilan ang nagwawalang si Solen, ngunit itinaas ni Sari ang isa pang dokumento. Hindi lang ito tungkol sa pamilya, Your Honor. Hawak ko ang ebidensya na si Mrs. Ilustre ay lihim na kumuha ng pondo mula sa mga accounts ni Don Santiago bago ito bumagsak. Mga pondong para sana sa mga charity funds. She is not just a cruel mother. She is a professional thief. Nanginig ang buong katawan ni Solen. Ang kanyang hininga ay naging mabilis. Tila hangin na sumisipsip sa isang tuyong kawayan. Ang lahat ng kanyang binuong palasyo ng kasinungalingan ay gumuho sa isang iglap, tila isang bahay kubo na nilamon ng isang dambuhalang alon. Ang bawat salita ng hukom ay tila mga hampas ng pait na bumabaon sa katahimikan ng silid. Ang tunog ng mabigat na kahoy na tumama sa mesa ay nagsilbing huling tuldok sa lahat ng kasinungalingan ni Solen. Sa sandaling iyon, ang wheelchair na kinalalagyan niya ay naging isang malamig na trono ng kahihiyan. Base sa mga ebidensyang inihain ng depensa, ang korte ay walang nakikitang basehan para sa inyong hiling na hati sa ari-arian. Sa halip, ang kasong ito ay ililipat sa criminal court para sa investigasyon ng pagnanakaw at abandonment of minors. Ang boses ng hukom ay walang emosyon, tila isang hatol na nagmumula sa kailaliman ng lupa. Nanginig ang mga labi ni Solen. Ang kanyang mukha, na kanina lang ay mukhang naghihingalo, ay biglang napuno ng isang mapait na enerhiya. Tumayo siya, itinulak ang wheelchair palayo, at dahan-dahang lumakad patungo sa mesa ni Thomas. Ang bawat hakbang niya ay tila pagbasag sa huling piraso ng kanyang dignidad. Tomas, hindi mo magagawa ito sa akin. I gave you those children. You owe me. Ang sigaw ni Solen, ang kanyang boses ay tila kayod ng kinakalawang na yero. Sari, anak, sabihin mo sa kanila, I'm your mother. Ang utang na loob mo sa akin ay hindi mababayaran ng kahit anong batas. Humarap si Sari sa kanyang ina. Ang kanyang mga mata, na dati ay puno ng pangungulila, ngayon ay tila 2 pirasong itim na marmol. Matigas at hindi tinatablan ng kahit anong luha. Ang utang na loob ko sa inyo ay nabayaran na noong gabing muntik nang mamatay ang kapatid ko habang ikaw ay tumatawa sa loob ng isang mamahaling sasakyan. Ang boses ni Sari ay mahinahon, ngunit bawat salita ay may talim ng isang pang-ahit. Ang tanging legacy na iniwan mo sa amin ay ang amoy ng putik at ang tunog ng iyong pag-alis. You are not a mother, Solen. You are just a biological accident. Sa labas ng korte, ang mga mamamahayag na kanina ay naaawa kay Solen ay naging isang dambuhalang alon ng galit. Ang mga kamera na dati ay kumuha ng kanyang paghihirap ay ngayon ay nakatutok sa kanyang bawat galaw ng pagkapahiya. Isang matandang babae mula sa madla ang lumapit at dumura sa paanan ni Solen. Walang pusong ina, ginamit mo pa ang sakit para sa pera. Ang sigaw ng isang boses mula sa karamihan. Ang bawat sulyap ng publiko ay tila mga latay na nagpapakita ng tunay na kulay ni Solen. Lumapit ang mga pulis. Ang malamig na bakal ng posas ay kumapit sa mga braso ni Solen. Ang tunog ng paglock ng mga ito ay tila huling pagsara ng pinto ng kanyang malayang buhay. Tumingin si Solen kay Thomas. Naghahanap ng kahit kaunting habag. Kahit isang bakas ng lalaking dati ay sasambahin ang kanyang bawat yapak. Ngunit si Thomas ay nakatalikod na.
Inakay niya ang kanyang 4 na maliliit na anak palabas ng silid. Ang kanilang mga hakbang ay sabay-sabay, matatag, at hindi lumilingon sa likuran. "Tomas, look at me! Don't leave me like this!" Pagmamakaawa ni Solen habang kinakaladkad siya ng mga pulis. Ang kanyang bandana ay nahulog, inapak-apakan ng mga taong dumadaan, tila isang basahang wala ng halaga. Nang makalabas sila sa gusali, ang sikat ng araw ay sumalubong sa pamilya ilustre. Ang hangin ay amoy kalayaan. Si Tomas ay tumigil sa harap ng isang malaking puno ng nara sa labas ng korte. Hinawakan niya ang magaspang na balat ng puno. Ang kanyang mga daliri ay tila nakikipag-usap sa kaluluwa ng kahoy. Tapos na ang bagyo, mga anak. Bulong ni Tomas, ang kanyang boses ay puno ng isang uri ng pagpapakumbaba. Ang kahoy na dumaan sa apoy ay hindi na muling masusunog. Sa di kalayuan, nakita nila si Don Santiago na isinasakay din sa isang hiwalay na sasakyan ng pulis. Ang 2 taong sumira sa kanilang nakaraan ay ngayon ay magkasamang lalamunin ng sistemang akala nila ay kaya nilang manipulahin. Ang karma ay hindi dumating na may kasamang malakas na tunog. Dumating ito sa anyo ng isang malamig at tahimik na pag-iisa. Sa pampang ng ilog kung saan ang tubig ay tila isang mahabang salamin ng kahapon, ang sikat ng araw ay dahan-dahang humahalik sa ibabaw ng mga alon. Ang amoy ng sariwang luntian at ang malinis na simoy ng hangin ay malayo sa malansang amoy ng baha na naging saksi sa pagkakagapos ng pamilya. Ilustre 15 taon na ang nakalilipas. Ang dating barong-barong na kinalulugmukan ng kanilang pait ay wala na. Sa halip, isang malawak at matikas na gusaling gawa sa pinaghalong semento at pinakintab na nara ang nakatayo. Ang Ilustre School of Craftsmanship. Sa loob ng gusali, ang tunog ng mga lagari at katam ay tila isang orkestra ng pag-asa. 12 mga ama na dumaan sa hirap ang tinuturuan ni Tomas kung paano bigyan ng bagong buhay ang mga itinapong kahoy. Si Tomas ay nakatayo sa gitna ng bulwagan. Ang kanyang buhok ay may mga hibla na ng pilak, ngunit ang kanyang tindig ay mas matatag pa sa anumang haliging inukit niya. Lumapit si Sari, ang kanyang panganay, bitbit ang isang baso ng malamig na tubig. Ang kanyang mukha ay maliwanag. Wala na ang bakas ng pagod at galit na dati, ay tila nakaukit sa kanyang noo. "Tay, tapos na po ang seremonya para sa mga bagong scholar." Sabi po nila, "Kayo ang kanilang inspirasyon para bumangon mula sa putik." Ang boses ni Sari ay puno ng pagmamalaki. Ngumiti si Tomas, isang nangiting hindi na umaabot lamang sa labi, kundi nananatili sa kanyang mga mata. "Sari, ang kahoy ay hindi lang basta ginagamit para gumawa ng bahay. Ginagamit ito para magpatunay na kahit gaano karami ang uka at peklat, maaari ka pa ring maging obra maestra." Habang naglalakad ang mag-ama patungo sa tabing ilog, nadama ni Tomas ang isang maliit na bagay sa loob ng kanyang bulsa. Inilabas niya ang mumurahing pulseras na tanso, ang bagay na 15 taon niyang itinago bilang paalala ng kanyang kabiguan. Ang tanso ay madilim na at puno ng kalawang, wala ng kinang, tila isang alaala ng isang lason na matagal na niyang nailabas sa kanyang katawan. Tinitigan ni Tomas ang pulseras. Sa kanyang isip, muling sumagi ang anyo ni Solen. Ngunit sa pagkakataong ito, wala na siyang nararamdamang puot. Ang huling balita ay nasa loob ito ng isang malamig na selda, nabubuhay sa katahimikan na siya mismo ang lumikha. Walang dumadalaw, walang tumatawag, at walang nag-aalala. Ang pinakamatinding parusa para sa isang babaeng nangarap ng pansin at luho ay ang malimutan ng mundong pilit niyang nilinlang. Ang kanyang karma ay hindi ang rehas, kundi ang katotohanang kahit sa panaginip ng kanyang mga anak ay wala na siyang puwang. Dahan-dahang iniangat ni Tomas ang kanyang kamay. Sa isang malakas na hagis,
Ang pulseras ay lumipad sa hangin, kuminang ng bahagya sa ilalim ng araw, bago ito tuluyang lumubog sa malalim na bahagi ng ilog. Ang tubig ay yumakap sa tansong pulseras hanggang sa ito ay tuluyang lamunin ng kailaliman, kasama ang lahat ng sakit at kahihiyang dala nito. Tay, look, sina Bunsoy at ang iba pa, paparating na. Turo ni Sari sa isang puting sasakyan na humihinto sa tapat ng paaralan. Bumaba ang 4 na anak ni Tomas. Lahat ay matatag. Lahat ay may dalang dangal na hindi kayang tapatan ng anumang ginto. Sila ang kanyang mga buhay na ukit, ang kanyang pinakamagandang gawa. Nagyakap ang pamilya sa gitna ng bakuran. Isang tagpo na tila isang larawang hindi na mabubura ng kahit anong bagyo. Ang huling sinag ng araw ay nagbigay ng ginintuang kulay sa karatula ng paaralan. Ang pangalang Ilustre ay hindi na simbolo ng isang marangyang pamilyang mapagpanggap, kundi isang tatak ng katatagan, ng pagsasakripisyo at ng pag-ibig na kasing tibay ng pinakamatandang puno sa kagubatan. Sapagkat ang tunay na yaman ay hindi nasusukat sa kislap ng diamante, kundi sa tibay ng mga thothit na nagbubuklod sa isang pamilyang binuo ng pagtitiis at pinagtibay ng katotohanan. Ang pamilya ay parang isang pirasong kahoy, maaring masugatan, maaring mabitak, ngunit sa kamay ng isang amang may pagmamahal. Ang bawat sugat ay nagiging bahagi ng isang walang hanggang kagandahan.